Hello guys, so for today's video natin, ang i-share ko po sa inyo ay kung paano ba natin mapapabilis yung ating PLDT Home Wi-Fi H155-382 modem. So i-share ko sa inyo guys kung ano ba yung mga magandang band na mapapabilis yung inyong speed test. Okay, pag ito yung gamit nyo. Okay, so gamit yung ating Talk and Text 5G na may unlimited data 649. Okay, so ito yung SIM na gamit ko sa 381, so ililipat natin siya dito. At ito yung promo na ating gamit ngayon. Okay, so kung makikita niyo sa inyong mga screen, naka-unlimited data 649 po tayo na nakasubscribe tayo. Okay, so tutok naman po kayo sa video nito para sa kabuuang tutorial. Okay guys, so ngayon pakita ko muna sa inyo na naka-register pa rin po tayo sa unlimited data 649. Okay, so ito din yung SIM card natin. Ayan, kung makikita nyo sa inyong mga screen, at sa ating previous video din po, yan pa rin po yung SIM card na ginagamit natin. Yan yung number. So naka-register po yan sa unlimited data 649. Ayan, kung makikita nyo yung number, ano. Ayan, so galing siya dito guys sa aking isang modem. Ito po yung 381. Ililipat natin siya dito. Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga band na maganda gamitin para dito sa modem nito. Okay, so ikakabit ko siya. Lagyan muna natin. Ayan. Tapos syempre i-power on natin, no? So antayin lang natin guys na mag steady light siya, no? Lahat ng light niya mag steady po. Okay. Okay guys, so yan, naka steady all light na po siya, no? So ngayon, punta tayo sa ating computer. Okay, so dito po sa ating computer, punta tayo sa ating Chrome. So ilalagin muna natin guys yung ating device para makita nyo po. Okay guys, so ilagin lang po natin yung ating login details. Okay, so once nakalagin na po tayo, punta tayo next dito sa may advanced. And then punta tayo sa may system, itong system settings. Scroll down lang po natin ulit sa pinakababa. And then, hanapin naman natin next ay yung developers option. So, pag nakita nyo na po yan, i-click nyo po itong red na ito, developers option. And then, manghingi po ulit yan ng login details nyo. Kung ano po yung login nyo sa inyong dashboard, yun din po yung i-input nyo dito. Okay, so once na na-input nyo na po yan, mag-open na yung ating developers option. Punta lang po kayo sa my left side, select nyo yung band selection. And then dito, mamimili na po tayo ng ating mga band. Okay? So, since po ito si 382, may problema po sa band 28, so pipili tayo ng ibang band. So, hindi ko magana yung band 28 niya, no? So, dito sa 4G, ang aking pinili ay band 1, band 3, band 41. And then, dito naman sa ating 5G, ang aking band na pinili ay itong N41. Okay? So, yan po yung apat guys na piliin nyo para madagdagan yung bilis ng inyong modem, yung speed test nyo. Pero disclaimer lang guys, gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi po ito totally talaga na effective sa lahat, para sa lahat. Kasi ito po, diba, depende pa rin sa location nyo at kung may malapit na tower sa inyo. Okay? Kung malapit pa kayo sa mga tower at may malapit kayong 5G tower, lalo na kung 5G yan. Okay? So sa akin kasi, may malapit sa amin na 5G tower at nasa Quezon City area kami, which is 5G already na talaga. Kaya may kabilisan talaga sa akin to, itong modem nito. Okay, so next, punta kayo guys sa network mode. Okay, so once na okay na kayo sa band selection, punta naman kayo next sa network mode. And then, nakalagay dito guys sa network mode natin NSA. So, instead na NSA, scroll down nyo po yan. Piliin nyo po yung SA plus NSA. Yan. Tapos, click nyo na lang po yung save.
So, once success na po yan, okay na po yan guys. Ngayon guys, punta naman tayo sa speed test. So, anyway, gamit ko pa rin dito ay yung talk and text only data na 5G natin. Yung 649, only data 649. Ano? So, speed test tayo guys. So, run natin speed test. Yan. So, makikita nyo po, pumapalo tayo ngayon ng 250. Ayan, 271 Mbps para sa download speed. Tapos 27 Mbps naman po para sa ating upload speed. So ito po ay internet speed test ni Google, ano? Ayan. So ngayon next, punta naman tayo sa speed test by Ookla. So anyway guys, itong modem natin nakakonect po ito sa ating LAN. Ayan, kung makikita nyo, no, connected siya sa LAN. So hindi po tayo naka Wi-Fi connection, naka-LAN po tayo para makita talaga natin yung speed test niya, no, na walang intermittent. Okay, so next, dito tayo sa Ookla, no, speed test. So, click lang natin yung go. Okay, so yan natin yung speed test. Mapalo na tayo ngayon ng 400 Mbps. Okay, so yung ating download speed, pumalo po ng eksaktong 500 Mbps, ano? Okay, so para sa upload speed naman natin, pumalo tayo ng 28.44 Mbps. Okay, so back tayo ulit. Back. I-try naman natin ngayon guys, at speed test ng Netflix, which is ito yung fast.com. So i-try natin dito, tingnan natin kung gaano siya kabilis dito. Okay, so yung ating speed test sa fast.com, pumalo po tayo ng 540 Mbps. So napakabilis, ano? So tignan naman natin sa kanyang upload speed. Okay, dito yung upload speed, ano? Okay, so sa kanyang upload speed naman, pumalo tayo ng 23 Mbps. Okay, so talagang mabilis siya kayo, no? Kung ganitong settings po ang ganitong band ang gagawin nyo, no? Kasi kung halimbawa yung default lang gagawin nyo, hayaan nyo lang yung modem na mamili ng ganyang band, hindi po ganito kabilis ang makukuha nyong speed test kasi na-try ko na siya, no? So hindi siya ganun kabilis, kailangan talagang ilock nyo po siya para madagdagan yung speed test nyo. Okay, so sana po nakatulong yung video namin. And please click the like button and subscribe po sa aming YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos namin. Thank you po for watching.